At dahil may naboard na naman ngang nanay, magugulo na naman ang bahay. Hello mga mare at pare, medyo hapon na nga ako nakapag voice over dahil galing pa nga kami ng bukid at naggawa ng kaunti doon. Anyway mga mare, magdi-DIY lang naman ako ng konti dito sa aming sala kusina. Dahil medyo nananawa na nga ako dito sa itsura nga nitong aming dingding dito banda sa may dining area. Maglalagay lang naman ako dyan ng accent. At ito nga wallpaper na to yung napili ko, pa-fluted panel nga pala yan. Dahil mahal nga yung talagang totoong fluted panel, dito na muna tayo sa wallpaper. Medyo matagal ko nang gusto talaga magdikit niyan dito. Yun nga lang, tinatamad ang mare nyo. Kasi tingnan nyo naman, napakahirap kasi talagang magtanggal ng wallpaper kapag ka nga sa plywood nakadikit. Sobrang dikit niyan, lalo na mga mare, medyo matagal na nga yan. Kaya talagang dikit na dikit yan. Tinanggal ko na muna nga pala tong roller blinds namin para mas matanggal ko nga ng maayos. Yung mga wallpaper banda dyan sa may likod ng blinds. So bali itong side lang naman na to yung lalagyan ko. Kailangan kasi talaga na matanggal nga yung lumang wallpaper bago natin dikit. Kasi bumabakat nga siya dahil medyo manipis nga yung wallpaper na ididikit natin dito. Itong wallpaper talaga sobrang dikit niyan kapag sa plywood nyo siya ididikit. Pero kapag ka nga sa semento, naku, manlalaglag talaga. Kaya ako nasabi mga mare kasi nagtry na rin nga pala akong magdikit noon sa kwarto namin. At di talaga nagtagal, kinabukasan pagkadikit ko mga mare, naku, nanlaglag na talaga. Niremedyohan ko na nga lamang mga mare at nilagyan ko na nga lamang ng glue stick. Para lang talaga di masaya. Anyway, dahil natagalan talaga ako sa pagtatanggal ng wallpaper, minadyo ko na lang talaga para hindi na nga kayo mainit. Hindi kasi siya matanggal ng isang tanggalan lang. I mean, napupunit-punit kasi. Tapos maliliit na part lang talaga yung natatanggal ko. So, nagtagal talaga ako dyan mga mare. Bale, sinukatan ko na nga muna pala para magupit ko na rin. Naku mga mare, hasang-hasa na talaga ako sa pagdidikit ng wallpaper. Paano ba naman? Halos itong buong kusina ko, inadikitan ko na nga ng wallpaper. Sabi nga nung isa nakapanood nung video ko na nagdidikit ako ng wallpaper, mukhang regalo na nga daw itong bahay namin kasi balot na ng wallpaper. Imagine nyo naman kasi mga mare kung wala yung wallpaper tapos wala ding pintura. Ano na lang talaga yung itsura. Maichika ko nga lamang pala sa inyo lalo na dun sa mga bagong followers ko. Etong dingding na to, hindi pa yan dati naka-double wall. And alam nyo ba, ako lang talaga yung nag-double walling. Kasi nung mga panahon na nagsisimula pa lang akong mag-vlog, si Mr. palaging may trabaho. Hindi nga niya talaga maisingit nga ito. Isa pa wala kaming pan-double walling. Wala kaming pambili ng plywood. Kasi nung una naman syempre hindi pa naman ako kumikita nun sa pagbablog. Yung kinikita ng asawa ko sa trabaho niya, tamang pangkain lang namin, pambayad ng mga bills. Sakto lang talaga sa pang-araw-araw naming gastusin. Kaya hindi talaga namin maisingit nga yung mga materyales para nga dito sa bahay namin para mapaganda naman. Alam nyo ba mga mare kung ano yung ginawa ko dyan para magkaroon niya ng double wall? Meron kami ditong malaking aparador, plywood lang yung kanyang dingding. Tapos sobrang tagal na. Mga kahoy niya nabubukbuk na at hindi na talaga matibay. Pero itong plywood maganda pa siya kasi nga meron siyang varnish. Hindi siya yung karaniwang plywood lang, medyo makapal nga siya. Tapos hindi nga siya mahuna. So dahil kako, yung aparador na yun, hindi ko na talaga maalis kung nasan siyang pwesto dahil hindi na nga siya mabubuhat at nagtatanggalan na nga yung mga kahoy. Naisipan ko na baklasin na lang talaga kasi hindi na rin naman nga mapapakinabangan pa. Marupok at saka binubukbuk na din kasi talaga. Pinilit ko talaga mga mare na baklasin nga yun at martilyo lang talaga yung gamit ko. Iningatan ko talaga na hindi masira yung mga plywood para nga mailagay ko siya dito at mai-double walling dito sa dingding namin. So, ang kailangan lang naman is martilyo, lagari, tsaka pako. Meron naman available dito sa bahay. Bata pa lang naman ako mga mare, alam ko na kung paano gamitin yun kasi nga construction worker ang tatay ko. Kaya naman mga mare, hindi talaga ako nagdalawang isip na ako na yung gumawa. Gustuhan ko nga rin na maging maayos nga itong bahay namin dahil nagba-vlog-vlog na nga ako noon. Kahit na sinasabi ng isip ko na hindi ko makakaya, naku nakaya ko talaga. 3 years na nga ako nagba-vlog, kaya naman 3 years na din nga to. At kahit pa paano mga mare, okay pa naman siya, matibay pa rin naman. At alam nyo ba, itong wallpaper na kulay puti na to, yan yung kauna-unahang dinikit ko dito sa kusina. Pero kita nyo naman diba, napakadikit pa rin. Anyway mga mare, back to the video na nga tayo at pinunasan ko nga lamang pala yung blinds. Ikakabit ko na nga sana ulit mga mare kaso napansin ko napakadumi pala nitong dingding. Pati na rin itong bintana kaya ayan pinunasan ko na muna. Sa totoo lang kasi talaga ngayon ko nga lang ulit yan napunasan. At grabe talaga yung kapal ng alikabok dyan sa screen ng bintana namin. So dapat talaga mga mare, yan side na lang yan yung lalagyan ko. Di ko na nga lalagyan dito sa may bandang taas. Pero nung makatapos na nga ako mag-DIY, nung matitigan ko na yan, para kakumbitin yung aking pa-fluted panel dyan na wallpaper. Kaya dinikitan ko din nga yung may bandang taas. At sa tingin ko naman ay mas bumagay siya nung malagyan ko dyan sa may bandang taas. Yun nga lang mga mare, hindi ko na siya mapapakita sa video gawa ng hindi na nga ako nakapag-set up ng camera at ako'y napapagod na. Pero mamaya mapapakita ko naman siya sa dulo ng video. Kinabit ko na nga pala tong blinds at yan, ibinaba ko lang siya and ganyan nga pala yan kahaba. Hindi ko lang talaga yan isinasagad ng baba gawa ng may lamesa nga dyan. Pinag-iisipan ko nga mga mare kung ibabalik ko pa ba dito itong wall decor na tinanggal ko kanina. Pero naisip ko din
din nga na bakit hindi ko nalang pagsamahin dito sa kabilang side. Kako parang mas magandang ang tingnan kapag sama-sama sila. Maliliit lang din kasi talaga to mga wall decor na to. Pero di ko na nga muna idinikit mga mare kasi pinag-iisipan ko pa nga. Nilinisan ko na nga muna tong aking mga pinagkalatan dito. Habang nag-iisip kung pagsasamahin ko na ba dun yung mga wall decor. Syempre ibabalik ko na rin nga pala yung mga pinag-aalis ko dito. Eto nga palang lamesa namin, magaan lang siya pero matibay siya. At sobrang mura lang talaga ng order ko dyan. So ayan na nga pala yung naging itsura nung makapagdikit nga ako dun sa side ng wallpaper. Nakapag-desisyon na nga ako mga mare na dito ko na nga lang din ito ididikit kasama nitong dalawang wall decor dito sa kabilang side. At di naman ako nagkamali dahil maganda naman talagang tingnan pag sama-sama sila. Gabi ko na rin nga pala yung naidikit gawa nang naghanap pa nga ako ng pwedeng ipandikit dyan. Tapos syempre meron pa rin nga akong mga ibang ilaw. Pinunasan ko na rin nga pala yan isa-isa gawa ng maalikabok na rin. After nyan mga mare di na nga ako nakapag-video at ito kinaumagahan na nga pala to. Mga mare, ganyan na nga pala yung naging hitsura ng pag-DIY natin dito sa dingding ng ating dining table. Ayan. Naglagay lang ako dyan ng wallpaper na parang fluted panel and then nilipat ko na lang dito yung mga wall decor. Ayan. Diyan ko na lang sila inilagay para sama-sama na sila dyan. And bala ko kasi dito sa may ilalim or dito sa may baba, maglalagay ako dyan ng plant rack tapos maglalagay ako dyan ng halaman or mag-order ako ng artificial plant yung medyo mataas-taas para maganda, diba? Bahala na. Magtitingin-tingin muna ako kapag kamura, mag-order tayo. Pag mahal, hanap na lang ako ng halaman dun sa may labas namin. Yan. Ang ganda, no?